Sino nga ba ito? Si Ramil Madriaga? Kinasuhan na pala ito ni BP Sara. Ngayon, mukhang siyempre galit siya kay BP Sara. Eto, kung ano-ano yung mga pinagyayaw-yaw niya, pero merong butas doon sa affidavit niya. Lalo na yung sinasabi niyang kaklase daw, or nung 1991 ba yon sa law school. Napag-alaman natin, nung 1991, 13 years old pa lang si BP Sara, mukhang hindi na magkatugma yung kung ano yung mga akusa nila kay Vice President Sara Duterte. Ito, panoorin po natin ang paliwanag po ni Attorney Harry Roque. Malamang, isa siya sa nakakaalam po sa istorya tungkol po dyan kay Ramil Madriaga at tungkol kay BP Sara. Ito, ang video. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat, no? At nako, Christmas na, kaya may mga Christmas decorations na. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang usapan natin tungkol sa ating mga buhay dito sa Pilipinas, sa buong mundo, no? Anyway, ang pag-usapan po natin ngayon ay ang pinaka-latest na black propaganda laban kay VP Sara, na di umano ay siya tumanggap ng pera galing sa mga pogo at galing sa mga drug lords, no, nung huling eleksyon. Well, unang-una po, dapat po, bago tayo maniwala sa mga impormasyon ay pinapakalat laban kay BP Sara, dapat alam natin na talagang gusto sirain ng Bangag administration si BP Sara dahil ayaw nila na sumunod na maging leader itong si BP Sara, no? So talagang gagawin po nilang lahat para sirain siya. Lahat nga binato sa kanya, para ako din, no? Binato ng lahat sa kanya, pero patuloy pa rin ang pagtitiwala ng ating mga kababayan kay BP Sara. So hindi na po ako nagugulat dito sa mga bagong paratang na siya daw ay tumanggap ng pera galing sa Pogo at galing sa mga drug lords. Pero ang akin lang po, kakilala ko po kung sino yung Madriaga na nagsasabi na siya ay dating aide ni BP Sara. Well, unang-una po, sigurado po ako hindi yan naging aide. Yan po ay naging kasapi ng isang tinatawag na, ano tawag doon? Yung parang movement na sumuporta. Oo, sumuporta nga kay BP Sara, pero ang pagkakaalam ko po, hindi siya personal na kakilala ni BP Sara. Dahil si BP Sara naman po, 32 million ang botong nakalap, siguro naman po 5 million merong larawan na kasama siya, no? So kung meron mang larawan itong Ramil Madriaga na ito, ay hindi po ako nagtataka dahil 5 million people naman siguro po ang meron talagang larawan kasama si BP Sara, lalo na nung panahon ng eleksyon, no? Kaya talagang buhay politiko po talaga yan. So, pero iba pong pagkakakilala ko sa kanya. Kilala ko po itong Madriagang ito dahil siya po isang akusado sa isang kaso na hanggang Setyembre ng taong ito ba o taong nakalipas, 2024, ako po ang personal naghahawak. Ngayon po, opisina ko pa rin ang naghahawak ng kaso laban sa kanya bilang private prosecutors under the direct and control and supervision of the public prosecutors. Ano po ang kasong yan? Ang kaso po ay 2 counts of kidnapping for ransom. Now, syempre po, yan ay nakabinbin sa hukuman. Hindi po natin po pwedeng sabihin kung siya ay guilty or not guilty dahil hindi pa po napapatunayan. Alam ko naman po yan, yung sub judice rule, no? At bawal sa akin bilang isang partido sa kaso na yan na sabihin siya ay guilty na. Pero dumaan po sa proseso naman itong kaso labang kay Ramil Madriaga at ang nangyari po dito ay humingi siya ng bail. Sang-ayon po sa ating saligang batas, ang bail naman po is a matter of right except when evidence of guilt is strong, no, sa mga heinous crimes. At matapos siya humingi ng bail, yan po ay hindi napagbigyan ng hukuman dahil ang sabi ng hukuman, the evidence of guilt is strong. Ano ba yung mga ebidensya laban sa kanya? Well, kasama na po dyan yung positibong identification ng mga biktima ng kidnapping ng mga Filipino-Chinese na kasama nga si Ramil Madriaga, kasama yung kanyang pinsan na nangidnap sa kanila at iba pang mga physical evidence gaya ng mga text messages, no? So hanggang doon lang po ang sasabihin natin doon sa kaso. Pero ang nais kong ilinaw sa inyo, itong impormasyon na siya daw ay aide, ex-aide ni BP Sara ay kasinungalingan po yan. Hindi po siya kakilala ni BP Sara, ang aking pagkakaalam. At pangalawa, kung hindi po ako nagkakamali, nagpa-blatter nga po si BP Sara ng grave threats laban dyan kay Ramil Madriaga kasi binantaan ang buhay ni BP Sara at binantaan din po ang buhay ko. Sa totoo lang po, nung hinawakan ko po itong kaso ng Madriaga, binalik po ng kapulisan yung security ko na nabawi na matapos akong natalo nung eleksyon noong 2022. No? Binalik po nila kasi nga daw delikado talaga itong grupo ni Ramil Madriaga. Sa katunayan, matapos po silang mahuli, no? Madakip at mahuli, nagkaroon po ng manhunt para sa kanila, renade din po yung kanyang parang, ano tawag dito, farm, no? Diyan sa Rizal, kung saan napakadami pong baril na nakuha. Nakapagtataka nga po bakit napakadaming baril itong si Ramil Madriaga, bagamat ang naging negosyo po niya ay parang security agency, pero kung titignan niyo po, hindi ordinaryong security agency na naka-blue uniform, no? Para po talaga silang, wow, elite
security group na hindi mo alam kung anong ginagawa. At sangkatutak nga pong mga firearms ang na-recover nung siya po ay renade sa kanyang farmhouse dyan sa Rizal. So unang-una, yung mga pinagsasabi po nitong Madriagang ito, nanggagaling po sa isang polluted source kasi nakakulong po siya ngayon. Dahil non-bailable po yung krimen niya na 2 counts of kidnapping for ransom at nagkaroon na ng desisyon ng hukuma na hindi siya entitled na magpiyansa dahil the evidence of guilt is strong. Hanggang doon na lang po tayo dahil bawal pagsalitain ang merito ng kaso. Pero sasabihin ko rin po na foul ang ginagamit ng mga pamamaraan nitong si Madriaga para ma-dismiss ang kanyang kaso. Sa katunayan po, una-una, nag-offer po yan. Ginamit ang isang common acquaintance namin ng, kundi po ako nagkakapali, para 5 milyon sa akin, yung mga panahon na yon, para ibenta ko yung kliyente ko at ipa-dismiss ang kaso. Hindi naman po ako ganun tao. In fact, lalo akong suhulan na ganyan, lalo akong nabubuisit. Kasi ako medyo mayabang ako eh. Yung aking mga ninuno naman nagnegosyo, naghanap buhay ng matino at iniwan naman po ang sapat-sapat na biyaya sa amin para kami mabuhay ng komportable. So hindi po ako nabulag doon sa 5 milyon niya para ibenta yung aking kliyente. At kaya naman po kahit ang mangyari, hindi ko binibitawan yung kliyente ko, no? Dahil lalong nag-isip siya na mabibili niya ako para ibenta yung kliyente ko, lalo naman akong naninindigan na dapat ang biktima ng karumaduban na krimen magkaroon ng katarungan. Yan naman po ang dahilan kung bakit ang buong karera ko bilang isang abogado ay halos lahat ng kaso ko, ako po ay private prosecutor. Dahil ako rin po ay palaki ng isang public prosecutor. Gusto ko sana maging public prosecutor, kaya lang talagang hindi sapat ang sweldo niyan. Kaya ang buong buhay ko, private prosecutor. Except for one time na yung kliyente ko na dating vice governor at provincial administrator ng Masbate ay nadepensahan ko successfully sa Sandigan Bayan doon sa tinatawag na voucher scam. Once lang ako naging defense counsel sa buong buhay ko at 35 years of practice na po ako, puro private prosecutor talaga ako at saka international arbitration. So, bukod dun sa panunuhod sa akin, ano pang ginawa ni Madriaga? Abay, ang ginawa po niya at dokumentado ko po yun ay file siya ng separate kaso doon sa isang lupa sa Bataan na binili ng isang kumpanya na meron din akong interes at inakusa kami na kami daw po ay mga land grabbers. Na-dismiss na po yung kasong yan ng DARAP, no? Pero meron din silang kaso sa ombudsman, hindi ba pinapansin ng ombudsman kasi ang ombudsman gagalaw lang naman sila sa mga kaso na mayroong prima facie case, no? Ang kaso kasi na sinampa nung di umano linan-grab namin ay sinasabi na pineki ang pirma. Samantalang established naman po na kumarap siya sa notaryo at saka pirma niya yon, ay may mga larawan pa nga po na siya ang pumirma dun sa kontratang yon. So nagtataka po ako kung bakit ngayon sinasabi niya na land grabbing daw yon. But in any case, wala po akong direct involvement sa kasong yon dahil hindi naman ako pumirma ng kahit anong kontrata doon sa kasong yon, no? At gaya ng aking sinabi, dinismiss naman po ng DARAP yang kasong yan. Bagamat itong si Ramil Madriaga ay nagbayad po ng mga vloggers na sinasabing ako daw po ay land grabber, kaya naman namin na-booking siya kasi yung isa na nagpanggap na biktima nakita namin sa isang larawan na kasama niya sa isang pagtitipon, no? Pero yung babaeng yon ay nagpanggap na biktima. As in, officially, nagpanggap siya na biktima, pero kung hindi namin nakita yung Facebook picture ng babaeng yon, hindi namin malalaman na talagang kaibigang matalik pala yan ni Madriaga. So, ganyan po ang kanyang mga pamamaraan. So, ano ngayon ang ginagawa nitong Madriagang ito? Obviously, siya ngayon ay nagpresenta sa mga bangag na maging di umano whistleblower labang kay VP Sara kapalit na ipapadismiss ang kaso niya. Alam niyo malungkot, napaka-advanced na po ng kasong yan. Kung di po ako nagkakamali, hindi naman bababa sa 12 ang naging testigo namin dito sa kasong ito at isang testigo na lang po ay magre-rest ng prosecution. Kasi magaling po yung judge dyan Doon sa petition for bail, sa loob ng 10 araw ata, napakabilis ng panahon na yun, talagang sa pinapresenta ang pinakamalalakas na mga ebidensya namin. At kung hindi ako nagkakamali, hindi naman bababa sa 8 testigo ang napresenta ko sa loob ng 10 araw lamang, no? Sana nga po lahat ng judges sa Pilipinas gaya ng judge namin, no? At matapos yung mahigit kumulang 8 testigo, nagdesisyon nga na malakas yung ebidensya at hindi po pwedeng mag-bail, no? So, in any case, ang sinabi niya siguro dito sa mga bangag administration, sige, idadawit ko si VP Sara kapalit na ipadismiss niyo ang kaso ko. Paano nila mapapadismiss? Nako, yung private complainant po, mga Filipino-Chinese, kung ano-ano pong nangyayari, na-raid ang kanilang negosyo, na sa tingin ko naman, yan ay isang pamamaraan para ma-pressure siya na pumayag nga na ma-dismiss ang kaso laban dito kay Madriaga. Sa akin, bakit naman po ganito? Mantakin niyo po, heinous crime ang nangyari. 2, hindi isang Filipino-Chinese sa mga kabataan ng kidnap. At talagang mahigit 10 araw pa po ang nadetina yung mga bata at nagbayad po ng ransom yung mga magulang, no? At mabuti na lang po nagkaroon po ng bypass, yung dun sa pagbabayad ng ransom nagkaroon ng operasyon at doon nahuli nga po yung mga co-accused ni Madriaga, no? Kasama na yung first cousin niya. At actually po, may mga namatay dito. 2 kidnappers sa pinaghihinalaan ang napatay po, doon nagkaroon ng putukan at isang pulis
Naku, nakakaawa po yung mga batang pulis, batang-bata, no, na pulis na taga Mountain Province, kung hindi ako nagkakamali, artistahin pa naman, no. So 3 po ang namatay doon sa operasyon para ma-recover yung 2 Filipino-Chinese. Bakit naman ganitong karungal-dumal ang kriminal neto? Bakit papayagan ng kahit sinong administrasyon na ma-dismiss kapalit lamang para idiin ang kalaban sa politika na si Inday Sara Duterte? No? So tingin ko po, desperado na talaga itong administrasyon neto at binababoy na pati ang sistema ng katarungan natin. Hindi ko po alam kung mape-pressure yung mga magulang na mga kabataang ito para i-dismiss ang mga kaso. Sana naman po hindi. Pero sa mga balitang nalalaman ko po ngayon, at ang pakiusap nga niya, wag na ako magsalita daw dahil baka lalo silang ipitin, nako, baka nga po at some point bumigay, wag naman po sana dahil pag napalaya na naman itong mga ito, baka kung ano na namang krimen ang mangyari. Alam niyo po, sa katunayan, bago pa sila makasuhan dito sa kasong ito, na-convict po itong Madriagang ito for kidnapping, kasama din yung pinsan niyang buo. Kaya lang po, dahil yung mga panahon na yon, merong automatic death penalty, ang parusang napataw po ay death. At during the automatic review, kasi lahat po ng death penalty subjected to automatic review, na-reverse po ang desisyon. Siguro po, naisip na hukuma na kahit sino hindi dapat mapatawan ng parusang kamatayan, no? Kaya sila ay naabsulto. Pero nakulong na po yan, na-convict na po yan, kaya nga lang po, na-reverse on automatic appeal dahil death yung naging parusa. At si Chavit Singson po ay nag-file din ng kaso ng extortion dito dahil hinihingan siya ng 50 million di umano para wag ibulgar ang impormasyon na nalalaman niya di umano laban kay Chavit Singson, no? Pero hindi po siya inurungan ni Chavit Singson at sinampahan din ng extortion case, no? Hindi ko lang po alam kung ano nangyari diyan sa kasong yan. So yan po ang karakter na ngayon ay nagpipresenta na aide ni VP Sara na di umano ay tumanggap ng pera para kay VP Sara. Take note po, no, sa kanyang sinupang salaysay, wala naman po siyang sinabi na diretso niyang binigay ang kahit anong pera kay VP Sara. Ang sinasabi lang niya, yung isang beses, binigay niya dun sa isang naging aide ni Inday Sara na pinasisinungalingan naman ng aide at isang beses, sa kotse daw na nagpalitan at kinuha yung kotse. No? Pero alam niyo po, ang impormasyon para mapaniwalaan, dapat kapani-kapaniwala at dapat nanggagaling sa tao na kapani-paniwala. Kaya naman pala, sige, galingan niyo pa ang siraan si VP Sara. Pero, bakit mukhang sablay naman yung affidavit na inilabas niya? Sino kaya yung director niya? Malamang, alam na natin kasi sa mga ganyang galawan ay mukhang familiar talaga ako tungkol sa mga ganyang galawan pagdating sa mga Duterte. Tapos, may masisilip din naman ng mga sablay dyan. Kung talagang totoo yan, itong mga sinasabi ni Ramil Madriaga tungkol kay VP Sara Duterte, bakit ngayon pa? Di ba kung malapit na naman yung 2026 na kung saan ay magkakaroon na naman daw ng impeachment complaint si VP Sara Duterte. Ano to? Para patibayin yung pagpapa-impeach kay VP Sara? Ganun na naman ba? Asahan naman natin yan. Hindi nila titigilan si VP Sara kahit anong paraan para lang hindi makaabot sa 2028 at hindi makatakbo bilang Pangulo. Kasi pag tumakbong Pangulo yan, kahit sinong itapat kay VP Sara, ang laban, magiging landslide pa rin yan. Walang piling katapat si VP Sara Duterte sa pagka-presidente. Kaya eto ang ginawa nila. Impeachment, kaso, paninira, at kung ano-ano. Pero alam naman natin kung sino yung mahilig sa ganyan. Ayon po dito kay Jocelyn Matsoy, grabe sila mag-effort para siraan si VP Sara. Hindi lang yan ngayon. Tuloy-tuloy ang mga yan. Sabi ni Jen Sorain Imorel, wala na po naniniwala sa kanila attorney. Gagawa sila ng paraan para sirain si VP para malihis ang flood control. Oo nga. Lalo na yung sa issue ng flood control project. At alam natin kung sino-sino yung mga sangkot dyan at mga buhaya dyan. Pero, nakikita po natin sa social media, sa media, nang inilabas itong balitang to, parang gising na po ang karamihan. May mga nagko-comment, mga nagre-react dyan, mga nagre-react, natatawa na lang, mga nagko-comment, hindi na sila naniniwala. Pero ang importante dito, kakampi ni VP Sara ang taong bayan. Dito na lang, thank you. Bye.